A blessed morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Today is January 5, first Monday of the year. Ayan. At tayo muli ay gaganap ng ating morning devotion. Ayan. Sa ating pagsisimula sa unang araw ng linggong ito. Ayan. Tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin, napakagandang araw. Maraming salamat Panginoon sa kalakasan na kaloob mo sa amin at sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag sa aming pagtulog. Patuloy namin hinihiling Panginoon ang iyong banal na presensya, Panginoon, sa oras na ito sa aming gawain sa umagang ito. Ikaw po nawa ang manguna sa amin, Panginoon. Gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. At kasiyahan mo po ako ng iyong banal na spirito, Panginoon, upang maibahagi ko ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan. Patuloy mo rin basbasan ang bawat isa na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito. Ikaw po nawa ang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, upang ang lahat ng napagbubulay-bulayan namin na iyong mga salita ay patuloy na lumago, ikalago ng pananampalataya ng bawat isa, ikalakas, Panginoon, at patuloy na maging liwanag sa lahat ng tao na nakakasalamuha, Panginoon, ng bawat isa. Tulungan mo rin ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, Panginoon, ikaw po nawa ang sumama sa kanila at gumabay sa kanila at nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin hinihiling na abutin mo po nawa at haplusin ang mga anak mo na siyang dumaraan sa mga pagsubok at mga pagkakasakit. Patuloy mong ipagkaloob, Panginoon, ang kagamutan, kagalingan, Panginoon, at ang katagumpayan sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. At Ama, patuloy mong linisin ang aming puso't isipan at gawin kaming katanggap-tanggap, Panginoon, sa iyong harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit, no? A blessed morning kay Ading Shirley. Yan, good morning sa iyo. At kay Pamangkin Claudette, no? A blessed morning sa iyo. At sino pa? Ayan, parang may isa pa pero hindi lumilitaw. Ayan, so a blessed morning at sa umagang ito ang ating ang title, no, ng ating morning devotion ay The Power of Prayer. Yan, unlocking God's blessings in the new year. Yan, so tamang-tama, no? Sa unang Monday ng taon na ito, no? Yun yung ating pag-uusapan, no? Yung power of prayer. Yan, teka, naglalaglag. Yan. At ang ating teksto na pagbabatayan ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 11, or Matthew chapter 7, no, verse 7 to 11. Basahin ko muna sa English. No? Sabi niya sa English, "Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Or what man is there of you whom if his son asked bread, will he give him a stone? Yan. Or he asked a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven
give good things to them that asked Him. Yan, no? Basbasan nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Basahin din natin pala, no, sa Tagalog. Okay, para mas malinaw. Basahin natin sa Tagalog, Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 11. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kaniyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan siya ng ahas? Kung kayo nga, bagamat masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihanap sa Kanya? Yan. Amen. No? Amen. Basbasan nawa, no, ang pagkabasa ng ating banal na kasulatan. Napakagandang verse, no, na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, no. Tamang-tama as we step, no, into the new year, no. Lahat tayo, many of us are filled with hopes, dreams, no, for the future. Yung bawat isa sa atin, no, sigurado meron na kayong mga ninanais, no, na ma-achieve for this new year. Siguro yung iba yung mga matagal ko nang hindi nagagawa, yung mag-exercise, or yung matagal ko nang hindi nagagawa, mag-ipon. Ayan, o kaya yung matagal ko nang kailangan, no, maghanap ng bagong trabaho. Yan, no? So marami, no, marami pa kanya-kanya, at alam ninyo yung mga nais ninyo, no. Syempre lahat tayo, we pray for good health, no, yung success, yung happiness. Yan yung mga inaasam, no, ng bawat isa sa tuwing sinasalubong natin, no, yung bagong taon. Pero eto, no, but do we really believe in the power of prayer? Yan, naiisip ba natin, no, yung kahalagahan, yung kapangyarihan na meron sa panalangin? Yan. So, do we really understand, no, do we truly understand, no, that prayer is not just ritual or habit, no? Hindi, ang prayer ay hindi isang ritual lang, or bagay na yung pagka lagi mong ginagawa ay natutupad na, yung no, yung pagka paulit-ulit mong ginagawa natutupad na. Hindi yun, no, hindi yun yung wala, hindi doon yung power niya, kundi dahil ito ay pangako, no, ng ating Panginoon, no. It's a promise, no, sa bawat isa sa atin, no. So hindi lang ito ritual, no. So when we pray, no, we unlock God's blessing in our lives, no, kasi ito ay promise niya, pangako niya, no. So number 1 na tatandaan natin, no. So the power of asking, no, katulad nga no nabasa natin, no, sa Matthew 7:11, no, tinuruan tayo ng ating Panginoong Diyos na humingi, no, kumatok ay humanap at kumatok, no, ask and it will be given you, no. So tinuruan tayo ng ating Panginoong Diyos na una humingi, no. This is not just a suggestion, no? Hindi, yun na nga, katulad nung binanggit ko kanina, no? Hindi ito suggestion, it's a promise, no, ng ating Panginoon. So, when we ask God for something, we are acknowledging our dependence on Him, no?
kumbaga ay pag humingi tayo sa Kanya, alam natin na kinikilala natin na siya lang ang may kakayahan na magkaloob nitong mga bagay na ito para sa buhay natin. So, kinikilala natin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig, yung mercy, no? Yung mga karakter na ito ng ating Panginoong Diyos, no? Na siyang pinagdadaluyan, no, ng kanyang kapangyarihan dumadaloy, no, sa buhay ng bawat isa sa atin, no, yung pag-ibig na meron siya sa atin. So we are also demonstrating our faith, no, in His goodness and love. So sa ating panalangin, no, pinapakita natin yung ating pananampalataya, ano, pagtitiwala sa Kanya. Ayan. So yun, yung number 1, no, the power of asking. No? And number 2, no, yung the certainty of God's response. Ayan, katulad nga nung nabasa natin, no, tinuturuan niya tayong humingi, humanap, at kumatok. Dahil tayo ay makakasumpong, no, kung tayo ay kakatok, tayo ay pagbubuksan, kung tayo ay hahanap, tayo makakasumpong, at kung tayo ay hihingi, no, tayo ay bibigyan, no. So andoon, no, yung certainty, andoon yung kasiguraduhan, no, ng response ng ating Panginoon. Kaso nga lang ito, yung iba meron silang ine-expect na eksaktong response, no. Kung halimbawa, Lord, gusto ko po ng sasakyan, no. So yung ano ba 'yun, may commercial to eh. Gusto ko ng sasakyan, yung red. Ay, mga ganon, no. Totoo 'yun eh, no. Bawat isa sa atin, parang pagka humingi tayo, yung eksaktong nasa isip natin, yun yung hinihintay natin, no, na makakamtan. Pero naalala ba natin, no, may mga pag-aaral tayo na ang sagot ng Panginoon ay merong no, merong yes, at merong wait. Ayan. So, meron siyang mga, kumbaga, pagka humingi ka, automatic meron siyang response. Ayan. Pero, kung mag-respond siya ng no doon sa eksaktong hinihingi mo, ibig sabihin nun, meron siyang mas maganda na plano. No? Meron siyang mas magandang gustong ibigay. At kung ibigay naman niya agad, no? So ibig sabihin nun, talagang alam niya na makakabuti sa iyo at kailangan mo talaga. No? At kung sinabi naman niya na wait, sa ngayon, hindi mo pa kailangan. Yan. So, pero automatic, merong response, no, ang ating Panginoon. Kasi sinabi niya yan, no, nasa Matthew yan eh, doon sa ating binasang teksto, no. So, ano bang tawag doon? So, Jesus uses a parable, no, to illustrate the certainty of God's response to our prayer. He asked, or which of one of you, yan, no? So, may binanggit nga siya doon, no? Sino sa inyo, no? Sabi niya, which one of you, if his son asked him for bread, will give him a stone, 'di ba? Sabi nga, sino sa inyo, no? Na pag humingi ang inyong anak ng tinapay, bibigay niyo bato. O kung sino sa inyo ang anak ay humingi ng isda, ang ibibigay ay ahas, no? So, sabi niya, kahit nga yung masamang ama, no, marunong magbigay ng good gifts, no? What more, no? Ano pa kaya yung ating Ama sa langit, no? Na hindi niya ibigay sa atin, no? Yung lahat ng mabubuti. A good father would never give his child something harmful or useless, no? How much more, no, then will our Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Yan. So, alam natin ang ating Panginoong Diyos, no, ay lahat ng kahilingan natin kaya niyang ibigay sa atin. Yung importante lang, andun yung ating tiwala,
no? When we pray, andun yung faith natin. Siyempre, napakahalaga na ibigay natin yung tiwala natin sa ating Panginoong Diyos, na kung ano man yung ibibigay niya sa atin, yun yung ating kailangan, yun yung mabuti para sa atin. So, number 3, the kindness of our Heavenly Father. Yun nga, yung binanggit ko, yung kanyang kabutihan. So, the Bible says, if you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. Yun yung last na part doon sa binasa natin sa ating teksto. So, our Heavenly Father is kind, loving, and generous. He wants to bless us and give us good things. Ayan. Alam nyo, may kwento yung HR head namin dati. Palagi niyang kinukwento pagka nagkakaroon kami ng midweek. Sabi niya, meron daw isang babae, nung siya ay namatay, at nakarating doon sa langit, nakita daw niya napakadami daw na mga napakarami daw ng mga box. Sabi niya, bakit ang daming box? Sabi niya, ano ba yung mga box na yan? Ayan yung mga gifts na para sa mga tao. So sabi niya, bakit nandito? Sabi niya, kasi sabi daw sa kanya nung tao doon, kasi hinihintay ito, dahil yung mga may-ari nitong mga box na to, hindi humihingi. Kumbaga naka-ready na. Andun na, parang kumbaga ay na-stuck na doon. Na-stuck na pile na doon. Kasi nga, naka-ready na yun, gustong ibigay, pero hindi hinihingi. So, totoo, kasi kahit sa akin na magulang, naka-ready na, nakahanda na yung gusto kong ibigay, sa aking anak. Pero gusto ko rin kasi yung lalapit sa akin, hihingi, ngayon na magulang ako, alam ko, ngayon ko nakikita yung importance na yung lalapit yung anak mo sa'yo at hihingi siya, Mami, pwede mo ba akong bigyan ng ganito? Gusto ko bumili ng ganito. Ayan, Mami, kailangan ko ng ganito. Pwede mo ba akong, naka-ready, Naka-ready yung, nakaalat, yung gusto kong ibigay sa kanya, pero gusto ko humingi siya, Parang feeling ko, nalalambingan ako, yung bang, pagka ang anak mo marunong lumapit sa'yo, naglalambing, para bang, siya, yung bang close na close sa'yo. Yun yung pakiramdam kasi ng isang magulang Gustong-gusto mo na lalapit sa'yo yung anak mo at hihingi siya. Kasi alam mo na nakadepende siya sa'yo. Na alam mo na lahat ng kailangan niya, inaasa niya sa'yo. Yung ganong feeling. Kaya naiintindihan ko na kung bakit ang Panginoon gusto niya lumalapit tayo tumatawag sa Kanya, humihingi, naka-ready na, yung mga bagay na gusto niyang ibigay sa atin. Kasi mapagmahal siya generous siya, gusto niya ibigay lahat ng mabubuti sa atin. So kailangan lang nating manalangin, humingi, kumatok. So yun, unlocking God's blessing, So how can we unlock God's blessing in the new year? Yan, ito sa new year na to, we must ask, seek, and knock. Yun. We must pray with faith, katulad nga binanggit ko, kailangan andoon yung pananampalataya mo. Baliwala yung panalangin kung wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, And yung persistence, yung pangungulit. Naalala niyo yung yung istorya sa Bible na isang widow, na lumapit sa isang abogado, na itong abogado na to kumbaga ay korupto na abogado. Pero ayaw niyang tulungan, dahil wala namang pambayad itong widow na to. So wala naman siyang kikitain dito. Dahil sa kakulitan nitong widow na to sa kanya, na lapit ng lapit,
nakulitan na siya, sabi niya, sige na nga. Sabi niya, ibibigay ko na nga. So, yung illustration na yon, pinapakita na kung yung masama nga na abogado, pagka nakulitan, ibibigay, What more, yung ating Panginoon na napakabuti, napaka-generous, Kung lagi tayong lalapit sa Kanya, lagi natin siyang hahanapin, lagi tayong kakatok sa Kanya, Lagi tayong hihingi sa Kanya, di mas lalo na, na ibibigay niya sa atin, Pagka nakikita niya na, talagang persistent itong anak ko na ito. Ayan, So, and yun nga, faith, persistence, and number 3, yung expectation. Syempre, kung andun yung pananampalataya mo at talagang lagi nilalapit mo sa Panginoon, andoon din syempre yung expectation mo na ibibigay niya sa'yo. Hindi lamang yung hinihiling mo, kundi yung the best, na para sa iyo. Yun. So, we must trust in God's goodness and love, knowing that He wants to bless us. Ayan. So, napakagandang paalala, sa bawat isa sa atin, So, as we begin this new year, let us remember, the power of prayer. Ayan. So, na-unlock today, yung God's blessing through the power of prayer, So, palagi natin itong gawin. Palagi natin ilapit sa ating Panginoon Diyos, ano man itong ating mga plano, pangarap o kahilingan, lalo na sa taong ito. Ayan. So muli, a blessed morning. Bago tayo magtapos, tayo ay umuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo sa amin ng kahalagahan ng patuloy na panalangin na may paghingi, pasasalamat, at patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at may kakayahan, Panginoon, na magkaloob ng anumang mga bagay, Panginoon, gaano man ito kahirap para sa aming Panginoon, ito ay madali lamang sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang may kakayahan na gumawa ng mga mabubuting bagay sa aming buhay, Panginoon, at magkaloob ng mga mabubuting bagay para sa amin. Ikaw po nawa ang sumagot sa mga dalangin ng iyong mga anak, Panginoon, at nawa kakitaan mo kami, Panginoon, ng mabuting puso, mabuting pag-iisip, at tulungan mo na lagi kami mamuhay sa katuwiran sa iyong mga salita. At muli, Panginoon, i-bless mo po ang araw na ito. At tulungan mo kami sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa, and see you later sa ating evening devotion. Take care and see you later.